Kung ang Earth ay may dulo, ganito siguro ang itsura niya. Ang dulo ng isang flat Earth. Kung matagal ka nang nakasubscribe sa ating channel, ay alam mo nang matagal na nating napag-uusapan ang teorya ng flat Earth. Pero aminin nyo, hanggang ngayon ay nakaka-curious pa rin, di ba? At ang mas nakakagulat, hanggang ngayon ay may naniniwala pa rin na flat ang mundo. Isang flat Earth solar eclipse, mga punong tumutubo ng pahalang, isang malawak na Great Wall of Ice na bantay ng NASA. Malawak ang imahinasyon ng mga flat earthers, pero paano kung tama sila? Mga bagay na nagpapatunay at epekto ng flat earth physics, yan ang ating aalamin. Kung sakaling hindi ka aware sa balitang flat earther, isang mabilisang flashback tayo. Libo-libong taon na ang nakakalipas noong ika-6 na century BCE. Akala ng sangkatauhan ay flat ang mundo. Not until pumasok sa eksena si Nicolaus Copernicus at naglahad ng kanyang teorya. Sinabi niya na bilog ang mundo at siguradong hindi ito sentro ng anuman. Aniya, hindi raw araw ang umiikot sa atin, bagkus tayo o ang Earth ang siyang umiikot sa araw. Pero fast forward tayo 500 years later. Kahit may mga mathematical proof na si Nicolaus na bilog ang mundo ay marami pa ring ayaw maniwala sa kanya. Marami pa ring gustong paniwalaan ang nakasanayan na flat ang Earth. Noon pa man ay may mga boomer na. Kahit latagan mo ng mga facts at science explanations ay ayaw pa ring maniwala. Napaliwanag na noon pa man na bilog ang Earth. Isang patunay dito ay ang gravity na humihila sa atin mula sa core ng Earth. Pero ang sabi ng mga flat earthers ay fake news ang gravity. Ang nararamdaman daw natin na parang humihila ay dahil sa isang mysterious force na nagpapaangat sa pancake Earth ng mabilis. Pero teka, kung bibilis ng bibilis ay magiging sunog na pancake ito dahil sa friction. So kailangan natin ang totoong gravity. At dito na magiging interesting ang mga susunod na trivia natin. Sa isang flat Earth, ang center ng gravity ay nasa gitna, sa Arctic. At habang lumalayo ka sa sentro, mas magiging malakas ang hila o gravity na mararamdaman mo. At sa isang punto, magsisimula na itong hatakin ka pababa. Kaya mararamdaman mo na para kang nag-hiking. Ito ang magiging dahilan kung bakit hindi ka makakalakad papunta sa dulo o sa edge ng isang flat na mundo. Ang gravity ay magiging sobrang lakas sa dulo. Kaya kung pangarap mong makakita ng napakaganda na 45-meter wall of ice na nagsisilbing bakod sa gilid ng mundo na tinatawag ng mga flat earthers na Antarctica, good luck na lang. Bukod pa dito, ang mga bagay na mas malapit sa gilid o edge ng flat earth ay babagsak ng patagilid imbis na pababa. Dahil sa gravity, ang mga puno ay tutubo ng palihis sa halos lahat ng bahagi ng mundo dahil pipilitin nilang labanan ang hila ng gravity. Kaya kahit anong pilit mong lumayo sa gitna, ay hihilahin ka pa rin pabalik sa kanya. Pabalik sa gitna. Pati tubig, damay, lahat ng ulan, yelo at karagatan ay hihilahin papunta sa gitna. Magkakaroon tayo ng isang dambuhalang super ocean sa Arctic. Pero ang nakakatakot, ang air pressure. Dahil hihilahin ng gravity ang hangin papunta sa gitna, sorry na lang sa mga nasa gilid, tulad ng Australia. Mawawalan kayo ng oxygen at literal na hihingalin kayo doon. At kung nasa gitna ka naman, madudurog ka sa bigat ng atmosphere. Sobrang siksik ng hangin, parang pinipitpit ka ng higante. Bukod pa rito, ay mawawalan din tayo ng geometric field sa paligid. Trivia, ang magnetic field ay nabubuo lang sa mga bilog na planeta tulad ng Earth dahil sa pag-ikot ng core nito sa loob. At dahil flat Earth tayo sa episode na ito, ay wala tayong core. At dahil dito, walang hahawak sa ating atmosphere. Wala tayong magnetic shield, kaya naman sa huli, tatapon lang tayo nito sa kalawakan. May expose tayo sa solar radiation na magdudulot ng cancer at makakasira sa ating DNA. Pero yan ay huli sa iisipin natin dahil mawawalan tayo ng oxygen. So good luck,
Unahan na lang tayong makahanap ng oxygen support. Mukhang walang mag-iiwan ng extra tanks dyan. Parang sci-fi movie pero hindi exciting. Ngayon pag-usapan naman natin ang araw. Sabi ng mga flat earthers, ang sun at moon ay halos 50 km lang ang diameter at kumikilos na parang malaking spotlight sa atin. Pero sandali, gamitin natin ang eksplanasyon ng siyensya. Kung ang araw ay gumagana bilang isang spotlight, makikita mo ito sa lahat ng sulok ng mundo kahit hindi direktang nakatutok sa'yo. Magmumukha itong mga eksena sa isang alien abduction movie at sa sistemang ito, walang magiging cycle ng araw at gabi. Paano na ang beauty sleep mo niyan? Ay, sorry, sleep lang pala, wala palang beauty. Pero magkakaroon ng gabi. Kailangang lumubog ng araw sa ilalim ng disk o flat earth na parang ganito. Kapag ang araw ay nasa itaas, ang buong mundo ay makakaranas ng liwanag. At kapag lumubog ang araw, ang mundo ay magiging gabi. Yun nga lang, walang magiging time zones at wala ring mga seasons o panahon. Kung ganun nga, hindi ka na pagagalitan ng mama mo sa pagpupuyat sa panonood ng video ni Mr. Pantas. Pwede ka ng mga tuwiran na hindi ka puyat dahil wala namang gabi. Babalik tayo. Magiging swerte tayo kung ang araw ay mas maliit kaysa sa mundo. Well, medyo. Isipin mo kung ang araw ay nananatili sa sobrang laking size nito habang umiikot sa isang patag na mundo. Susunugin niya ang buong planeta. Ito ay dahil sa kung gaano ito magiging sobrang lapit sa atin. Sa kabilang banda naman, kung ang araw ay mas maliit kaysa sa tunay na laki nito, mamamatay naman tayo sa lamig. Ito ay dahil ang flat earth ay mas malawak ng halos 2.5 beses kaysa sa bilog na mundo. Makukuha lang natin ang 1/3 ng energy ng araw na may regular na laki. Hindi ito sapat para mabuhay ang anumang life form sa isang flat earth. Kaya naman pick your poison. Masunog sa init o manigas, kakaantay sa reply niya. Masunog o manigas sa yelo. Ito pa ang isang bagay na mapapaisip ka. Ang lunar eclipse. Sa bilog na mundo, ang lunar eclipse ay nangyayari kapag ang mundo ay pumapagitna sa araw at buwan. Well, ganun sa bilog na earth. Pero para sa isang flat, ganito ang maaring itsura ng eclipse. At kahit yan ay nangangailangan ng napaka-espesyal na alignment o pagkahilera ng earth, araw at ng buwan, kaya naman magiging napaka-rare nito. Pero ayon sa mga flat earthers, lahat ng ito ay gawa lang ng tinatawag nilang anti-moons. Hay, nako naman, ang daming kailangan i-explain, no? So paano kung totoo nga ang flat earth? Ibig sabihin, lahat ng GPS natin ay peke? Ang globe sa classroom mo ay design lang? At ang lahat ay Photoshop lang? Sa kasamaang palad, maraming tao, yes, kasama na ang mga flat earthers, ang stuck pa rin sa tinatawag na state of cognitive dissonance. Teka, ano raw? Mr. Pantas, mukhang malalim na to ah. Pero sige, pasimplihin lang natin. Cognitive dissonance. Yan ay kapag ang pag-iisip at paniniwala ng isang tao ay hindi nagtutugma at hindi laging kumakatawan sa realidad. Yun bang pinipilit mong maging fit ang paniniwala mo kahit sinasampal ka na ng mga ebidensya? Sa madaling sabi, marami ng ebidensya sa harap mo pero ayaw mo pa rin maniwala. Or pwede ring baliktad. Wala namang ebidensya pero paniwalang paniwala ka agad. Ito yung pinakadelikadong state of mind dahil tila kaya nitong wasakin ang isang bansa mula sa paniniwala ng isang tao hanggang sa paniniwala na minsan nga sa Pilipinas ay umabot ng 32 milyong tao. At sana, wag nang madagdagan pa. Sana marami na ang nadala at nakawala na ang marami sa tinatawag na state of cognitive dissonance gaya ng mga flat earthers, lalo na sa panahon ngayon. Sobrang dali lang magkalat ng mga fake news sa social media. Isang payo ko lang mga kapantas, huwag muna basta-basta maniniwala hanggat walang sapat na ebidensya. Kabaliktaran naman ito sa nangyayari sa mga flat earthers. May mga ebidensya na pero hanggang ngayon ay ayaw pa ring maniwala. Ayon sa World Metrics, ay umaabot na sa 59% ang mga tao ang nagsishare ng mga fake news sa online without realizing na fake news yun. Tila nasa 41% na lang o baka nga mas mababa pa ang bilang ng mga taong hindi basta-basta naniniwala hanggat hindi nila ito dinodouble check.
Kaya kung isa ka sa hindi agad naniniwala sa sabi-sabi at naniniwala naman kapag ka may resibo o may ebidensya, ay isang like naman dyan. Tingnan natin kung gaano karami sa mga subscribers natin ang hindi gaya ng mga flat earthers na ito. Yun lamang po para sa ngayon. Magkita-kita ulit tayo next week. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.